Pag-amyenda sa Rice Tarification Law na layuning mapababa ang presyo ng bigas, pagpapalakas ng turismo at pagtaguyod sa mental health. Yan ang isinusulong ng tatlong panukala na pinirmahan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Ang bentang 40 pesos kada kilong bigas na mabibili sa mga kadiwa ngayon, target mapababa ng hanggang 2 piso pagpasok ng taon, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Next year, ang target natin is to break 40 pesos. Hopefully by maybe end of January, meron na tayong 39, 38, yung mga ganun. Ang pagbaba ng presyo ng bigas, ang pangunahing layunin ng nilagdaang amyenda sa Rice Tarification Law na nilagdaan ng Pangulo ngayong araw. Pangunahing amyenda rito, ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang sa 2031 at pagdagdag sa pondo mula sa 10 bilyon kada taon sa 30 bilyon kada taon. Kukunin ito mula sa nakokolektang taripa sa inaangkat na bigas. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Binibigyan din ng batas ang mas malawak na kapangyarihan ng Department of Agriculture para i-monitor ang mga importer at trader. Mas matututukan ang mga warehouse at mas makikita ang aktual na datos at inventaryo ng bigas para mas matiyak na sapat ang supply ng pagkain. Pagsulong naman sa Pilipinas, hindi lang bilang pasyalan kundi shopping destination din. Ang layan naman ng nilagdaan din ngayong VAT refund program for non-resident tourists. Sa ilalim nito, maaaring mag-claim ng refund sa value-added tax sa mga banyagang turista o mga balikbayang foreign passport holder para sa mga bilihing may halagang 3,000 pesos pataas. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, maaaring umabot sa hanggang 6 na bilyong piso ang mawawala sa koleksyon ng VAT mula sa mga dayuhang turista dahil sa bagong batas na ito. Pero mas magiging malaki naman daw ang balik nito sa inaasahang mas malaking kita at mas maraming trabaho sa industriya ng turismo. The economic impact of this measure is projected to be substantial, estimating an almost 30% increase in tourist spending. This will elevate the value proposition of Philippine tourism as we can now add a very attractive shopping component to tourism in the country. Ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na nilagdaan din ngayong araw, layo namang tugunan ang nakababahalang bilang ng mga kabataan nagkakaroon ng depresyon. Noong 2023, 254 ang naitalang report ng mga mag-aaral na nagtangkang kitilin ng sariling buhay dahil sa depresyon at pumalo yan sa mahigit 1,500 ngayong taon batay sa datos ng Department of Education. Ang pinaka-major na nakikita namin na pinaka-dahilan ay ang epekto ng social media or the use of gadgets that is not being managed well. And then add on to that, significant factor is that the dysfunctional family. Parents who doesn't have any guidance. Sa ilalim na nilagdaang batas, magkakaroon ng mga care center sa mga paaralan na may professional counseling at stress management workshop para mapangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.